Meron na naman tayong isang kababayan na talagang in-interview ni Madam at ito ay pinost pa sa kanyang account. Ito siguro ang kanyang Madam ay isa siguro itong vlogger. Naku, nakakaya naman tayo mga Pilipina pag ganito. Kasi bawat bali o bawat advance ng kanyang sahod ay ginagamit niya ang kanyang mga anak sa hindi maganda. So panoorin natin ito. What's your name? Give me full name. Janet Directo Mayuga. See your camera here. What you will doing? I'm liar to my madam. Okay, and liar. In the Filipino also, right? In the Philippines, my husband. This my name. I saw with my husband. And Okay, then how much you take from me? 11 You see your camera here. 11 dirham, and then I have balance to my madam 775. Okay, how much in Philippines? In Philippines, 100,000. 100,000 and 12. okay. Why you not give me the money? Because I no have helped me now. Okay. That's my husband. I sent the money to pay all the problem in the Philippines, and then my husband now she don't like to help me. What's your husband name? Mark Janadona, And the other husband? Richard Tober. Other one? See the camera here. Dennis Mayugbang. Other one? Mapi madam. Other one? Mapi. Your boyfriend? Mapi madam. You Mafi? Too much you have boyfriend in that Facebook. And your baby? How many baby you have? 7. 7. What's the name? Angelo Angel. See the camera here. Angelo Angel. See the camera here. Angelo Angel. Mm. Janice. Angel. And Mapi. who died? Mapi. All the time, what you doing the drama? Same the times, huh? What you will doing? What you say? I tell to my mother my liar. What you say? Who died? My son. Okay, in Kuwait, My son too. your son also. How many years you sit in Kuwait? 2 years. No, not 2 years. You not finish Best, your contract. No, madam. You not finish your I contract. finished my contract in May, but I come April 29. How much you take money from Kuwait? Kalas I pay, madam. How much she borrow? How much she give you money? Awal, madam, I borrow 1,000 kd every month, no. Why you say my madam not good? Huh? Why you say my madam not good? She give you money? Kalas I pay, madam. Huh? Why you cancel your contract? See the camera here. Because of my husband. Because your husband? Yes, madam. This is wrong for you, not your husband. Your husband not with you in Kuwait and not with you in Emirates. Maybe. This is you. Mistake. What you were doing in Philippines, same the case. What you have a problem in Philippines? See me in the camera. See me in the camera. Here your face. Here your face. Here, remove your hijab. No, madam. Remove your hijab. Shiri. See the camera here. See the camera here. See? No, madam. Yeah. In Philippines, what you were doing? In the Philippines, my husband borrow Mark Janadona. She borrow and then me pay all. You, what you have case in Philippines? This sawa my husband my case. The name of my husband, she borrow and then she had my name. What you will say to people who die? My baby. All the time you say my baby died. Yes, madam. Why? About the money. Why? What you will do it for the money? Where do you keep? To pay, to send all to Mark Janadona. To What? pay all. To pay. In Philippines, Yes, madam. you are there. Where you keep the money? In the Philippines, madam, Mark Janadona, all the receipt, the Kuwait pay in my bag. Where he will put the money? She pay on the case, madam. She Which borrow case? The Stapa case, madam. And you cannot travel to Philippines because they hold you in the airport. Right? Yes, madam, because I have borrow for you, madam. Yes. And where you have a problem also? Nagko-comment dito sa video na to. Ang sabi naman to na isa nating kaibigan na isa ring Pilipina. Ang sabi niya ito, for me, hindi tama ang ginagawa ni Madam. Dahil kung nahihirapan man si kabayan sa kanyang pera, kinakaltasan naman niya yung sahod niya kahit saan rason. Kabayan, wala talaga siyang pakialam doon kahit na tayo naman ang nagsisinungaling din tayo. Minsan, para lang makahiram sa mga employer natin at walang karapatan si Madam na mangialam sa personal ng problema ni kabayan. Kung may kaso siyang estapa, problema na ni kabayan yun. Ayan. Ito naman, isa pa to.
mayroon pa nakalagay dito. Shout out ako dyan kay Sally from Philippines. Mali si kabayan kasi palaging sinasabi niya na patay ang kanyang anak kay Madam para manghiram ng pera, pakiramdam at patapusin niyo muna ang video bago kayo magsabi ng bastos at pakilamera si Madam. Mabait naman siya at kasi lagi siyang pinapautang. Mabuti na lang at sa na-discover nagsisinungaling siya. Ayun, ito rin kay Jess na galing din sa Pilipinas. Oo, mali siya pero di naman alam ang problema na dinadala niya kaya nga nagagawa niya yung mali. Talaga siya ay ganyan way pero di natin alam ang pinagdadaanan niya. Hirap na mga ibang bansa nadadala mo ang problema ng pamilya mo. Ayan. Sabi naman nga nun ito ni na yan, binanggit ko na yung mga pangalan na nandito ha, yung mga nag-comment. Ayan, hindi ko ito mabasa. Tama po, hindi maganda ang ginawa niya. Sa kagustuhan niya makapag-advance ay dahilan lang sa malaking kasalanan niya. Ang daming nagko-comment na mga ganito kasi alam niyo itong si kabayan, dinadamay niya kasi yung kanyang anak na is in wala na. 'Di ba? Ang sabi naman gayon ni Tini Bobbles Monyes na Nogar from Philippines, Sally is saragado. Paano nalaman ng madam niya na nagsisunungaling siya? Kasi nga ang madam walang pakialam yan sa pag may pera at may reason ka, bibigayan at malamang may sip-sip dyan at sinusumbong siya. Parang ganun nga, ganun ang sistema yan. Ayan, at mga langga, ito lang sasabihin ko dito, no. Ako, based on experience ko sa aking employer. So, hindi pa naman ako nag-advance dito, pero alam ng aking amo na as in talaga na pag kailangan ko talaga yung pera, ay nagsasabi talaga ako ng totoo. At yung anak ko, tinatawagan ko talaga para mismo yung employer ko ay nakakausap nila. Ganun ako, mga langga. Hindi ko yung, kumbaga, hindi natin mahusgahan si kabayan dahil nga siguro yun ang paraan niya para mapautang siya, mapahiram siya, pero may ibang way naman eh. Ang akin lang, wag sanang idamay niya yung kanyang anak na nawala na kasi laging dahilan niya na ganito ganyan, ganun. Tinan mo, nahalong katuloy ni madam ang kanyang buhay at ang tanong niya, paano nalaman ng kanyang madam na mayroon siyang estapa, mayroong ganitong boyfriend, ganito ganyan. Diba? Kayo nga, comment down below kayo dyan. Paano lahat nalaman ng kanyang madam ang mga ganitong sistema? Kasi ako sa totoo lang, wala kasi akong nililihim sa aking amo eh. Lahat ng mga anak ko, yung anak kong panganay, pangalawa ko na si woman, pangatlo ko, yung apat ko, yung engineer ko, kausap ng amo kong lalaki, wala akong nililihim. Kasi nga, kailangan magiging tapat lang talaga tayo. Kung mayroon tayong problema, pagdating sa pera, ang akin lang ha, ito lang ha, sa akin lang, wag na natin idamay yung ating mga anak na nawala na sa buhay natin. Kasi, ayan, may risbak yan, alalahanin nyo, ang Diyos talaga is di natutulog. Kung mayroon tayong problema tungkol sa pera, magsabi na lang ng totoo at pakiusapan na lang natin yung ating madam na babayaran na lang natin yan every month na lang ang kaltas. Ganun lang yan kasimple. Kasi tingnan mo ngayon ang nangyari. Tingnan mo yung nangyayari ngayon kay kabayan. Hindi niya malusutan eh, binidyohan pa siya tapos ngayon in-upload pa dito sa social media. Yun ang masakit diyan kasi yung mga ibang Pilipina is nadadamay, 'di ba? Nakakahiya naman yung ating sistema na ganito. So mag-ingat-ingat tayo ha, magsabi na lang tayo ng totoo sa ating employer. Baka kasi may kwento rin ako ha, ganito rin ang business experience ng isang nating kababayan na yun din ang dahilan nag-advance ng pera dahil yung anak niya is namatay. Ngayon yung asawa niya tinawagan sa Pilipinas, yun na booking si kabayan. O di ba? Ganon, kaya magiging tapat lang talaga tayo. Magsabi na tayo na sa ating employer na mangutang na lang talaga tayo. Kung wala silang maipautang, di wala tayong magagawa. Di ba? Antayin na lang natin yung sahod natin kung kailan darating. So maraming salamat dyan sa inyo lahat sa panonood nyo ng aking mga video. At sana may natutunan kayong aral dito sa akin. Thank you so much at ingat tayo lahat.